Tinutukoy na po raw ng NBI ang ilang mga persons of interest na posibleng makapagturo sa nakausap umano ni Vice President Sara Duterte sa balakin niyang pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagsalang po ni Direktor Melvin Matibag ng NBI sa witness stand, sinabi niyang hindi lang daw po ito basta-basta banta. Umano'y planado at tuloy-tuloy raw ang banta ng bise. Tumanggi ho naman muna si Matibag na pangalanan ang sinasabing persons of interest. Patuloy pa rin daw kasi ang ginagawang investigasyon ng NBI. Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap. Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Pinalabas din po ulit ang video ni VP Sara at Davao City Mayor Baste Duterte kung saan sinabi nilang gusto nilang tanggalin umano ang ulo ni Marcos Jr. Kaya tingin ni Matibag, posibleng planado at may sabuatan daw ang pamilya Duterte sa banta sa Pangulo. Git pa ni Matibag, may kakayahan daw umano ang mga Duterte na totohanin po ang banta. Lalo pat malawak daw ang network ni VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May koneksyon din daw si VP Sara sa Davao Death Squad ayon po sa kwento ng isang self-confessed Davao hitman na si Arturo Las Cañas. Sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Muli ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Samantala, pinag-aaralan po ng depensa na questionin sa Korte Suprema ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na mabuksan po ang tax and bank records ni VP Sara Duterte. Aminado po ang depensa na nagulat sila sa mabilis na pagpayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na may pasampina ang financial records ng vice at ng kanyang asawang si Attorney Van Scarpio. Ayon kay Attorney Poa, hihintayin muna nila ang kopya ng desisyon ng Korte at saka pag-aaralan ito bago gumawa ng anumang hakbang. Hindi na idinitalye ng defense team kung ano ang kanilang magiging argumento sa Korte Suprema sakaling iakyat ang issue. Pero ang gate nila, dati pa, hindi dapat busisiin ang tax and bank records ng Vice-Presidente bago pa siya maging Vice-Presidente dahil hindi pa naman siya impeachable official noon. Pagdating po sa tax and bank records ng Mr. ng Vice na si Attorney Carpio, hindi rin daw dapat ito buksan dahil isa siyang pribadong mamamayan. It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. Yan nga po ang tinig mula po sa defense team si Attorney Michael Poa. Sa kabila po naman ng gumugulong nga na impeachment trial, kinumpirma ng tanggapan ni VP Duterte na siya'y umalis ng bansa. Ayon po sa OVP, kabilang po sa pupuntahan ng Vice ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Pero sabi ho naman ng palasyo, kasama rin daw po ang Northern Ireland at Germany sa pupuntahan daw po ni VP Sara para ito ay ayon mismo daw sa kanyang hininging travel authority mula July 16 hanggang July 31. Niliwanag ho naman ng OVP na magkahalong trabaho at mga lakad personal ang paglipad ni VP Sara pero ito'y wala daw pong pondo umano ng gobyerno na gagamitin daw sa naturang mga biyahe. Samantala sa ibang balita, isa na namang major announcement ang posible raw pasabog ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na gagawin po sa Lunes. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Mike Toledo,
Muli raw yan si sentro sa usapin po ng flood control scandal. Matatandang noong nakaraang SONA, mismong ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsilbing whistleblower sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Samantala, kinumpirma ng PNP na may nakatakdaring aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng SONA sa Lunes. Iginiit po ng PNP na ang mga magrarally ay kinakailangan ng permiso. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila sa Lunes. Ipinatawag po naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Coan. Ito'y kasunod ng nangyari nga pong paghampas ng baton ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy na kanila po namang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing daw po na usapin ng national security ang naturang pangyayari. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacanang sa naging resulta ng nasabing pagpupulong kay Ambassador Jing Coan. Gayunman, nanindigan po ang palasyo na ipinaglalaban daw po ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakikipag-ugnayan na rin daw ho ang DFA at Department of National Defense para nga sa mga susunod na hakbang na gagawin ng pamahalaang Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.